Good morning. Nagpre-prepare na ako ng kape. Vietnamese pa rin, syempre. Ayan. Pero tomorrow, rest muna sa Vietnamese. Aray, nakakasiro. Vietnamese coffee. Ibang coffee naman kasi baka maumay naman ako. Anyway, may binili akong mushroom fruiting bag kasi try nating mag-grow ng mushroom. Dumating na siya actually kahapon kaso pagod na ako, hindi ko na na-unbox ito. Ganito pala yung tsura niya. First time ko magta-try mag-grow ng mushroom. Si mama nag-grow na siya dati. Ayan. Bubutasan ko ba siya? Titingnan ko nga muna sa YouTube. Or may butas na ata siya. Not sure. Or wala pa. Or dito ba siya tutubo? Baka tatanggalin ko to. So, ang bili ko pala sa kanya ay 51 pesos. Parang may voucher kasi ako, 75 talaga per fruiting bag. Pero dahil sa voucher sa Shopee, naging 51. Lalagay ko na lang yung somewhere dito kung saan ko siya nabili. Tapos based dun sa mga reviews, tinatanggal to. Tapos yung iba talagang yung buong plastic din tinanggal. Pero, ewan. Siguro try ko munang itong top lang yung tanggalin. Hindi ko lang kung makikita nyo. Basta tinanggal nila yung takip. Let's see. Tapos ini-sprayan ng tubig. Dito ko siya lalagay. Ito. Itong rack na to. Ayan. Try natin. Tinanggal ko yung takip. Diyan siguro lalabas. Oh, diyan nga lalabas yung mushroom. Tapos, I wonder kung pwede ko siyang butasan. Sa mga gilid-gilid. Para lalabas din sila din. No? Hindi ko alam kung may butas siya eh. So, let's try muna. Ganyan. Hanapan natin siya ng pwesto, yung moist. Wala pa akong spray bottle, so yung isang hand sanitizer na may spray. Empty na to, hinugasan ko na lang mabuti. Tapos dito ko nilagay sa pagbabalang ng hagdan sa basement. I think ito yung perfect place sa kanya. May moist, tapos may liwanag din. Ayun, pakita ko lang. Dito lang naman sa hagdan. At makikita ko rin kung tumutubo na siya. So, isprayan na rin natin siya. Okay na sana yung kape ko, pero bigla akong naisip mag-try bumili ng bilo-bilo. Ito na yung third attempt kong bumili na ever since nung last pa akong kumain, ibig ko sabihin. Laging wala. So ngayon, try natin kung meron. Pag wala pa rin, ayoko na. Hindi na ako susubok next time. Yay! Finally, bukas sila. Ayun. Hindi ko nga lang alam kung may bilo-bilo. So, baba na ako. Bibili na rin akong ulam for lunch para hindi na ako magluluto mamaya. Malas, wala pa yung bilo-bilo. Maya-maya pa raw ng konti. Hintayin ko na lang. Niluluto pa daw. It's ano na, 7:47 na. So late talaga silang magbukas. I'm back home. Bakit na lighting yan? Kailangan dito. Para buong mukha ako may ilaw. Oh my God, I'm so happy na may bilo-bilo. After 3 attempts, yung third attempt, meron na. Yay! Tapos bumili akong ginataang langka. So ito yung ulam ko for lunch. Pero iteternohan ko to ng mga dried pusit or ano din. May lumpiang hipon pa ako dyan. Tapos 2 bilo-bilo ang aking binili dahil merienda ko yung isa. Iniisip ko nga kung pwede ko ba siyang i-ref tapos bukas yung breakfast ko yung isa.
Pwedeng ganun. Try ko. So, hindi ko na lang siya merienda. Breakfast ko bukas yung isa. Titingnan ko kung masarap pa rin siya. I-ref ko siya mamaya pag hindi na siya mainit. Isasalin ko dito. Kasi, makukulob eh. Eh, may takip naman to. Microwavable to eh. Tapos bukas iinit ko. So, yun, isasalin ko na siya dyan. Yummy! Ang creamy nito kanina. My gosh. Sila lang kasi yung gumagawa. Nag-try ako sa ibang karinderya, wala eh. Kaya my gosh. Tapos tinanong ko, sabi ko, last time po kuya, 7 nandito na ako. Wala pa kayo. Pagka ganun daw, malamang-lamang sarado sila. So wala silang fix na close na araw. And bumili ako ng all-purpose cream kasi di ba may kape ako doon. Iniwan ko malamig na nga, microwave ko na. Try ko gumawa ng salted cream, yung parang sa Pho Vietnam. Nakita ko kasi sa YouTube, yung ginagamit ay heavy cream. Wala naman ako makita ngayon dito. Tsaka milk. So try natin all-purpose cream tsaka milk tapos salt. Tapos wala akong frother, isi-shake ko lang sa garapon. Anyway, mag-breakfast na muna ako. And then after, gawa tayo ng coffee. Ay, wala yung kamote niya ngayon, hindi orange. So, hindi laging may orange kamote. Favorite ko yun. Iba din kasi yung lasa nun. Kahit orange yun. Yan, ang sarap. Ang perfect ng pagkaluto sa sago. Hindi sagi, hindi hilaw. Sarap. Saging. Yung iba naglalagay pa ng langka, pero ako okay lang kahit wala. Kasi parang masyadong strong yung flavor ng langka for me. Saging maligat, sarap. Malakit-lakit. Ang perfect na. Sorry. Mag-a-attempt na akong gumawa ng salted cream foam. So, ito yung jar ko, laki. Yung isa ko napanood, talagang cream lang, walang milk. So, try ko muna ng cream lang. So, kailangan ng konting salt. Hindi ko mailapag at na to eh. Pag ganyan, hindi ba siya matatapon? Ayun. Kailangan natin ng konting salt lang. Yan. Pinch of salt lang daw. Tapos, 3 tablespoon daw nito. Ay! 2 3. Yan. Kung may frother ako, mas madali. Eh wala, isi-shake ko lang to ng isi-shake. Grabe, kanina pa ako shake ng shake, hindi siya nagpo-foam. So, lalagyan kong oat milk. Try natin. Palpak ata itong gawa ko. 2 tablespoon, try. Siguro mga 3 minutes ko na siya sinishake. Ayaw. Baka dapat may asukal. Yan, naglagay na ako ng condensed milk. I give up. Hindi talaga siya nag-froth. Ay, bibili akong frother. So, gagawin ko na lang siya parang milk. Toppings na lang siya dyan. Para siyang latte. Maglalasang salted pa rin naman yan kasi may pinch of salt na ito. Yan ang ating coffee. Anyway, today is a Monday pero wala pang binibigay na task sa akin. So, mag-edit muna ako ng vlogs. Rest muna sa linis. Or mamaya pag sinipang ako, mamayang hapon. Minom lang akong tubig. It's 11:30. Hindi pa ako tapos mag-edit ng vlog. Gumagawa na lang akong thumbnail.
And busog pa ako. In fairness, nakakabusog yung bilo-bilo. So, magli-late lunch na lang ako kahit mga 1. Ayan, tapos na. So, i-upload ko na. And then, after lunch, yung kay mamang video naman ang aking i-edit. Nagpapahinga na yung mga babies. Kanya-kanya silang pwesto. Si Baby Girl tsaka si Winnie. Nandun sa ilalim. Trip nila dun eh. Kanya-kanyang trip yan. Ayan, lumabas. Narinig yung pangalan nila. Ano? Kanya-kanyang trip kayo, no? Minsan wakit sa kama. Tuyo na yung mga kama nyo. Pansamantala nila, tagutong blanket. Pero sila lang talaga gumagamit yan. Kaya umakyat na isa dun. And then pag sinisipag pa ako after ko mag-edit, mag-aayos-ayos tayo sa labas. Gusto kong isako yung mga dating basura ng nakatira dito. Kasi ang dami-dami para mas sa paningin. Pag tumingin ka sa labas, mas pleasing to the eyes. Ganun. Wait lang. Upload ko na to. Nag-i-edit na ako ng video ni Mama kaso nalobat yung aking mouse. So yan, sinacharge ko muna. Sakto, it's 12:31. Kita ba dyan? Yan. So hindi pa ako kumakain. Magluto na tayo. Nakapagsaing na ako pero di ba yung bumili ako ng ginataang langka? Teternohan ko yun ng mga dried pusit tsaka lumpiang hipon. So magprito na muna ako. Nakaligo na pala ako. Ito na yung ating lumpiang hipon. Ganyan itsura niya. Ang cute-cute. Doon lang to sa Camarines Norte ata. Nabibili din mahal. Sabi ko nga, pwede itong street food kasi ang sarap niya. May cheese siya sa loob. Tsaka hipon. Kaso, mahal ang hipon dito. Mura ang hipon dun eh. 100 plus lang to. 24 pieces na. Magic. Kalimutan ko exact price. And yun, medyo tipid-tipid. Habang wala si Man, hindi muna ako kumakain masyado sa labas kasi ang mahal ng gas. Tapos, yun nga. Nagbabayad na kami ngayon ng rent. So, kailangan natin magtipid-tipid. Hindi naman regular yung work ko na laging may pinapagawa. Kagaya ngayon, it's a Monday, walang pinapagawa sa akin. Dalawa yung clients ko, nagkasabay pa silang walang pinapagawa sa akin. Wait lang, bilis. Hindi malakas yung apoy ko. Ay, hindi, sakto lang naman. Tapos ang ganda ng pagkabalot, ang tight-tight, ang galing-galing. Pwede talaga itong street food. Pag nakahanap ng ng murang source ng hipon. So, ito na yung ating mga pinirito. Ayan yung dried squid. Hindi ko na blinag na piniprito kasi kailangan halo ng halo. Then, ito yung binili ko kanina sa karinderya na ginataang langka. Minicrowave ko, lalong lumapot yung sauce. Yung, ayan, lapot ng gata, grabe. And then, kanin, bagong saing ang aking rice. Naku, nagmahal daw ang rice. Dapat pala nakabili ako ng marami bago nagmahal. Parang 5 piso ba yung sabi per kilo. Grabe naman. Lahat nagmamahalan. Dahil nga, mahal ang gas eh. Kailangan ko na. Tapos tomorrow, magmamahal na naman ang gas Tuesday. Usok-usok pa yung rice. Ay, kaya kailangan magtipid-tipid dahil mahal ang bilihin. Buti na lang itong ulam, 40 pesos pa rin. Hindi pa sila nagmamahal. Pero for sure, pag nagtuloy-tuloy ang pagtaas, magmamahal na rin sila kasi. Hello. Siyempre, nagluluto sila sa gas. Tapos yung ingredients. Try, lagyan natin siya ng pusit. Kain tayo. Mainit pa yung rice eh.
Bagay na bagay. Last time kasi bumili kami lang ni Mama. Hindi ako nagprito ng mga ganito. Baka may kulang. Kailangan may kaperno siyang prito talaga. Para sa akin ha. Yummy. Yung kamansi, di ba parang langka din yun? Minsan yung nabibili ko ganun. Pero ito langka daw eh. Ulit yung rice. Lumpiang hipon. Malutong to. Tap. Pati itong buntot nakakain niya. So, malutong niya. Puro mukbang ang ating vlog. As usual. Kaya, hindi ako namamayat eh. Iniisip ko pa, pagpunta uli ni Mama, mag-vlog kami ng inihaw na tilapia ng ginataan. Yung parang natikman ko sa dam sa San Pablo. Napakasarap nun. Kain muna ako. Lagi nagpa-fog. Magandang hapon sa inyo. Pinagluluto ko ng ulam ang mga babies. Pero kumain na sila. Para bukas na nila to. Para sa umaga, ready na, iinit ko na lang. And then after nito, bala ko magpulot-pulot nga ng mga natirang basura dyan sa labas. Tapos itatambak ko siya dun sa isang lugar. Pwedeng tabunan na lang namin. Yung naghahakot kasi ng basura dito, every Wednesday or Saturday daw, walang fixed date. Nilalabas dun sa labas yung pwede daw dun sa harap ng bahay ng aming landlady. Yung sarili naming basura, ilalabas namin dun. Pero yung mga basura dati, napakadami niyan. So, kagaya ng mga lata, mga basag na bote, hindi naman yung nasusunog, pero sinusunog nila eh. Kaya tuloy nagkalat dyan. Alam niyo yung lata, pag nasunog, tapos hindi naman talaga nasunog, ganun. Tapos yung mga bote nagkabasag-basag. So, pupulutin ko yun. Tatambak ko doon sa isang lugar, tapos tatakpan natin. Tatabunan natin pag lahat nandun. Alam niyo sa landfill, di ba gano'n naman ginagawa sa landfill? Tinatabunan lang yung basura. Ganun. Pero yung mga bago naming basura, ilalabas namin dun pag araw ng hakot. Medyo dumadami na nga eh. Kasi 2 weeks na kami dito. Hindi pa ako nagpapatapon. Pero ang mga basura naman namin, mga dry lang eh. Kasi yung mga kagaya ng pinagbalatan ng gulay, ganyan, kinakain ni Billy yun. Lahat ng mga tira-tira namin, kinakain niya. So, wala. Tapos, kunyari, pinagkainan ng isda. Since nabubulok naman yung tinik, hindi rin kumakain si Ashley ng tinik. Pero di ba hindi ako kumakain ng ulo, na kunyari tilapia. Binibigay ko Ashley, kinakain niya yun. Pero yung mismong tinik lang, hindi niya yung kinakain. So, tinatapon ko na lang dyan. Fertilizer na yun. Nabubulok naman yun eh. Hindi kagaya ng mga bote, lata. Hindi yan nabubulok kahit anong tapon mo dyan sa labas. Anyway, magluluto muna ako nito. Mabilis lang to. Tapos magpulot. Sabahan niyo ako magpulot ng basura. Hello. Yan. Naka-mic ako ngayon. Sinubukan ko na iniba ko yung pwesto kasi di ba dati humaharang sa screen yung mic. Ngayon, trinay kong baliktarin. Pwede naman pala. Ayan, gumagana. So, gagamitin ko na lagi itong mic para mas naririnig nyo ako. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Ito, magana itong lata. Ayan.
Di ba? Delikado pa nga to, sinusunog. Pulutin natin. Sayang yan. I mean, sayang kasi kalakal yan, pero wala eh. Ewan ko, hindi na ata yan pwedeng ikalakal pag na ano ng ganyan. Aray ko, ano ba yan? Nasasaludsod ako. So, ayan, maririnig yun na uli ako kahit malayo ako, diba? Bongga. May dala rin akong kutsara. Ano, sa mga bubog. Grabe. Ay, sorry, natchig ako. Dapat pala nakamask din ako. Ayan, dami dito. Tingnan nyo, baka may ahas na sa likod ko, ha. Yan, puno na. Dito ko muna tatambak, sabi ko sa inyo. Gagawin natin itong parang landfill. Pero itatanong ko kung yung mga lata na kahit sunog ay kung pwede sa kalakal. If pwede, at least madali nang makuha, sama-sama sila dito. Natapos ko ng kunan ng lata tong isang hilerang to. Yan, mula doon hanggang doon. Marami pa dito sa likod pero sa ibang araw na to. As in, ewan ko ba, ba't may mga taong sanay na pagkatapos kumain, uminom, itatapon lang sa likod, ganyan, sa paligid. Ang pangit-pangit kaya tingnan nyo. Ang dami pa dito. Ayan, mga lata yan. Pero yun nga mo ng hilerang yun. Tapos ang isusunod ko yung mga babasaging bote naman. Tapos pag tapos na ako dito sa gilid, dito naman tayo sa likod. Ako, ang dami din dito. Pag nandito din si mama, para tulong kami. Tsaka si Mahal. Wait lang, hanap naman tayo ngayon ng mga boteng basag. Delikado yun eh, pag naapakan. Nag-walking pa naman dito si Bailey. Ito mga to, delikado to pag nabasag to. Pero maraming bote ng gin doon na basag. May ngipin hindi ko alam kung ano yan, baka baboy. Aray. Sayang yung ganda ng paligid eh. Dito maraming basag na bote dito eh. Kung may nakita. Ito. Dito yung maraming basag talaga. Hindi naman kasi yan in fairness, hindi ito nabasag ha. Hindi naman kasi yan masusunog. Ito, mga basag na bote ng gin. Diyos ko, delikado ito. Yan mo, maapakan mo yan. Doon yan sa likod sa pinag-walking ng mga babies. Ang daming basag. Pero ang dami na rin namin nakuha. Basag. Hindi ko hawakan yung part na matalim. Dami. Gabi. May malalaking red horse pa. Diyos ko, ang delikado niya.
Pabayaan, sayang. Grabe. Ay, dito sa mga nadadaanan meron din. Grabe. Pinawisan ako in fairness ha. Konti pa lang yung nakuha ko. Pero nakakapawis din. Workout din siya. Okay na kasi pagod na ako. Sa ibang free time ko na lang. Mas marami akong nakuhang lata. Yan. Ayan yung mga boting basag. Anyway, pasok na tayo sa bahay. Ang ganda ng hapon. Oh. Diba, tingnan nyo. Ang ganda sana ng view dito. Kaso sayang. Pero mapapaganda natin yan. Pag naubos na natin yung mga basura. Let's go inside. May umiiyak na doggy sa background. Hindi ko alam kung naririnig. Ganda oh, no?